Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga-Kana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit gaano karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo tayong lahat sa eskime. Ang Panginoon iyon. Mga minamahal kong kapatid, kay Kristo, isang mainit na pagbati ng maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Mula dito sa dambana ng banal na awa sa lungsod ng Vilnius, dito sa bansang Lithuania. Brangus brolei seseris, mes esame dabar, Tagalo misias, Tagalo kalba misias. So at si prasyo yegumes naudosim šitas kalba, but iš tikrųjų šitas kalba yra viena iš Filipinų kalba. Mes esame filipiniečiai, aš esu kunigas Oliveris, Filipinietis, kunigas misioneris. Dabar aš gyvenau ten Telšiuose, bet buvau irgi čia Vilniuje, Lazdynose, Šventojo Jono Bosko parapijoje. Ngayong araw na ito, mga minamahal kong kapatid, lubha akong nagagalak at natutuwa sapagkat ang dambana ng banal na awa dito sa Vilnius ay kung saan matatagpuan ang orihinal na larawan ng banal na awa na ipinag-utos ng ating Panginoon na iguhit sa pamamagitan ni Santa Faustina Kowalska.
at sa tulong ng kanyang spiritual director, si Beato Miguel Sopochko. Gaya ng sinabi ko, ako si Padre Ryan Oliver Bautista, isang misyonero at paring Salesiano na naglilingkod dito sa bansang Lithuania. Ngayong araw na ito, mga kapatid, nabigyan tayo ng isang natatanging pagkakataon na makapagmisa sa wikang Tagalog, sa wika natin, at makilahok sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng banal na awa na ipagdiriwang natin sa darating na linggo. Dahil ang ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ay itinalaga ng ating Santo Papa Juan Pablo II bilang linggo ng banal na awa ng Diyos. Ang debosyon ng banal na awa ay isa sa mga debosyong napakalapit sa puso at damdamin nating mga Pilipino. Halos lahat ng Pilipino, alam ang panalangin sa 3 ng hapon at alam ang kasaysayan ng debosyon sa banal na awa na ipinagkatiwala ni Jesus kay Santa Faustina. Kaya nga dito rin sa dambanang ito, mayroon tayong relikya, ni Santa Faustina at ng kanyang spiritual director na si Miguel Sopochko, malapit doon sa tabernakulo. Sa loob ng 3 taon, si Santa Faustina Kowalska ay nanahan dito sa Vilnius, kung saan patuloy siyang binayayaan ng pagpapakita ni Jesus. Sa ebanghelyong ating napakinggan sa araw na ito, narinig natin kung papaano nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad sa 3 pagkakataon sa tabi ng lawa ng Tiberias. Mga minamahal kong kapatid, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang isang yugto o isang sandali sa kasaysayan. Ito ay patuloy na nagaganap ngayon sa ating mga buhay. Ang muling pagkabuhay ang bumago at nagbigay kahulugan sa kasaysayan. Nasaan nga ba si Jesus sa ating mga buhay? Marahil sa dami ng mga problema, ng mga suliranin na ating hinaharap sa kasalukuyan, nahihirapan tayong makita at mapansin ang presensya ni Jesus. Gaya ng mga alagad na nangisda at walang nahuli, minsan para bang walang nangyayari sa kabila ng lahat ng ating pagsusumikap at pagpupunyagi. Nasaan nga ba ang Panginoon? Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ito marahil ang napakagandang mensahe ng banal na awa. Ang kasiguruhang kasama natin ang Panginoon. Si Jesus ay kasama natin sa araw-araw. Patuloy niya tayong inaanyayahang makinig at tumugon sa kanyang tawag na magtiwala, magbago, magkaisa, at magsilbi sa bawat isa. Patuloy na nananahan at nakikisalamuha ang Panginoon sa ating mga buhay. Siya ang muling nabuhay. Ang kanyang salita ang patuloy na gumagabay sa atin upang manalig at magtiwala. Sa mundong patuloy na nagkawatak-watak, alam naman natin, Nandyan ang gwera, nandyan ang kahirapan, nandyan ang kasakiman ng tao. Ang banal na awa ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na magkaisa at mapayapang bumuo ng pamayanang nagtataguyod ng dangal at karapatan ng bawat isa.
Sa pamamagitan ng ating debosyon sa banal na awa, dumadaloy ang mga gawa ng awa sa ating pinagsusumikapang gawain. Sa maraming pagkakataon na nangusap ang ating Panginoon kay Santa Faustina tungkol sa kahalagahan ng mga gawa ng awa, sinabi niya, "Inuutos ko sa iyo ang mga gawa ng awa na nagmumula sa iyong pag-ibig sa akin. Lagi kang magpakita ng awa sa iyong kapwa kahit saan." So kaya nga kahit na tayo'y naririto sa Lithuania, kailangan magpakita tayo ng mga gawa ng awa kahit saan, kahit kanino. Hindi ka dapat umurong dito at sikaping iiwas ang iyong sarili dito. Kahit na ang pinakamatatag na pananampalataya ay walang silbi kung wala ang mga gawa. Gaya ng mga alagad na minamahal ni Jesus, mga minamahal kong kapatid, makilala nawa natin si Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay at masabi, ang Panginoon iyon. Upang matulungan din natin ang ating mga kapatid na makita si Jesus. Siya ang ating Panginoon at Diyos na patuloy na nagbibigay buhay at saysay. At sa ating pagtugon, gaya ni Santa Faustina, masabi nawa natin ng buong puso at diwa, Jesus, Hari ng awa, ako, kami ay nananalig sa iyo. Jesu, Pasitikiu, Tavimi.